Kabanata 8. Goldfish para sa motorsiklo. Mangyaring ipagpatuloy ang pagbabasa sa Beta Ops 2 BEL, so M. Inilagay ni Wang Xian ang red cup brown na orande sa isang piraso ng salamin at dumiretso sa binata. 8 gold pies. Natatakot ako na hindi sapat ang iyong 6,000. Tumatawag ako ngayon ng pulis para hayaan silang humawak sa aksidenteng ito. Tumingin si Wang Xian sa binata at malamig na nagsalita. Masyadong mayabang at mayabang ang binata sa kanyang harapan. Kung humingi siya ng tawad sa sandaling bumaba siya, maaaring hindi masyadong calculative si Wang Xian sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang kailangan lang niyang gawin ay ubusin ang isa pang 16 na puntos ng Dragon Energy. Gayunpaman, napakamayabang niya at natural na hindi ito hahayaan ni Wang Xian. Ang hindi niya alam sa sandaling ito ay unti-unti niyang natatamo ang pagiging makapangyarihan ng isang banal na dragon. Brat, dapat ay sinusubukan mong gumawa ng kaguluhan dito. Magkano ang magagastos sa iyong na-trash na motorsiklo? Magkano ang halaga ng iyong maliit na gold pies? Babayaran kita para sa kanila. Huwag mong subukang pakinabangan pa ito. Lumapit ang binata at malamig na nagsalita nang makita niyang inilabas ni Wang Xian ang kanyang mobile phone. Hoy Brat, naghahanap ka ba ng gulo? Ilang kabataang lalaki sa likuran niya ang lumapit at pinalibutan si Wang Xian sa lahat ng 4 na direksyon. Hoy, huwag kayong padalos-dalos guys. Pag-usapan natin ito. Isang matandang lalaki sa gilid ang nakakita ng kaguluhan, lumakad at sumigaw dahil sa mabuting kalooban. Anak, tingnan mo ang nawala sa iyo. Ang mga kabataang ito ay hindi nagiging hindi makatwiran. Ibibigay nila sa iyo ang tamang halaga. Huwag maging gaaman. Sinulyapan ni Wang Xian ang matanda bago ibinaling ang paningin sa 4 na binata sa paligid niya. Hindi ko kailangan ninyong bayaran ako para sa nasirang motorsiklo, ngunit ang aking gold pies, huminto si Wang Xian, inilagay ang kanyang 8 red cup brown oranda sa sahig. Malamig siyang tumingin sa kanila bago nagsalita, kailangan ninyong bayaran sa akin ang aking gold pies. Mayroong kabuuang 8 red cup brown oranda. Kung tungkol sa halaga ng bawat isda, kayo mismo ang makakahanap nito online. Anong kalokohang red cup brown oranda ang sinasabi mo? Hoy mayabang na brat, huwag kang magbubuga ng kalokohan sa harap ko. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Huwag kang mangarap na makakuha ng 1 sentimo ngayon. Itinuro at malamig na nagsalita ang binata pagkatapos makita kung paano kumilos si Wang Xian. Ano? Red cup brown oranda. Gayunpaman, nabigla ang matandang lalaki na sinusubukang maging tagapamagitan. Tumingin siya sa gold pies sa tabi ni Wang Xian at agad na tumakbo. Ito talaga ang red cup brown oranda. Totoo sila. Bulalas ng matanda nang makita ang gold pies sa basag na fishbowl matapos tumakbo. Nag-squat siya, nakaramdam ng kaunting sakit sa puso bago sumigaw, ito ang mga premium na red cup brown oranda. Ang dalawang isda ay dapat na maayos. Hoy guys, bilasan muna at ingatan mo sila. Panipi. Red cup brown oranda. Red cup brown oranda ba talaga iyon? Ilang matatandang lalaki na nakatayo sa likod ng karamihan ay napasigaw habang naglalakad sila sa gulat. Ito talaga ang red cup brown oranda. Sila ang mga maharlika sa mga gold pies. Nakakahiya na dalawa sa kanila ang direktang nadurage hanggang sa mamatay. Kung titingnan ang kalagayan ng mga isdang ito, maaari pa nga silang ituring na kabilang sa pinakamahusay sa red cup brown oranda. Ang bawat isa sa kanila ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $300,000 minus 400K. Bulalas at umiling ang ilang mga mamamayan nang lumakad sila at nakita ang gold pies sa lupa. $300,000 minus 400K. Ang grupo ng mga kabataang lalaki na nakatayo sa isang tabi ay narinig ang sinabi ng matanda at ng iba pa. Laking gulat nila nang hindi makapaniwalang nakatingin sa gold pies sa sahig. Ito, ang mga gold pies na ito ay nagkakahalaga ng $300,000 minus 400K. Gulat na tanong nila. Hindi ito. Inangat ng matanda ang kanyang ulo at sinabi sa grupo ng mga binata, ang bawat isa sa kanila ay nagkakahalaga ng $300,000 minus 400K. Tingnan ang kanilang mga hitsura, hindi sila magiging mas mura kaysa sa $350,000. Direktang dinudurog ang dalawang isda na ito at nasira ang kaliskis nitong 4. Hindi bababa sa $2 milyong ang halaga ng 6 na isda, sagot ng isang matandang lalaki. Ang red cup brown oranda ay napakahirap i-breed. Ngayong may 8 sa kanila ang sabay-sabay na lumilitaw, napakamalas para sa kanila na. Habang nagsasalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, panay ang iling niya. Parami ng parami ang mga mamamayan ang nagsisiksikan. Nandito silang lahat para sa goldfish fair ngayon at mahilig sa goldfish. Natural, nakilala nila ang mga maharlika ng lahi ng goldfish, ang red cup brown oranda. Nang marinig ng mga binata ang buntong hininga ng karamihan, nalaglag ang kanilang mga panga. Tumingin si Wang Xian sa binata at malamig na sinabi, naniniwala ako na pinakamainam na hayaan ng pulis na humawak sa insidenteng ito. Hindi ka makakawala ng wala pang $2 milyong. May goldfish fair sa Flowers and Birds Market ngayon. Madaling masuri ang mga pagkalugi kapag narito ang mga profesional upang magsagawa ng pagtatasa. Umiling ang matanda at nagpatuloy, hoy anak, mas naging maingat ka sana sa pagsakay mo. Anong kahihiyan ng mga goldfish na ito? Hindi makapaniwalang bamuka ang bibig ng binata. Nakatayo rin doon ang ibang mga binata sa likuran niya dahil sa gulat. Hindi nila inaasahan na ang gold pies na napatay nila ay nagkakahalaga ng $2 milyong. Nang makita ng binata na inilabas ni Wang Xian ang kanyang mobile phone, naging itim ang kanyang mukha. Ang pangyayaring ito ay ganap na kanyang kasalanan, at walang alinlangan na ang huling hatol ay nakailangan niyang magbayad ng hindi bababa sa $2 milyong. Gayunpaman, paano niya kukunin ang ganoong halaga ng pera? Kung malalaman ng matandang guro sa kanyang bahay ang pangyayaring ito, ito ay magiging isang mas malaking sakuna. Isa. Kuya, huwag kang tumawag ng pulis. Mabilis na nagbago ang mga ekspresyon sa mukha ng binata habang nagmamadaling kausapin si Wang Xian. Okay lang ako na hindi tumawag ng pulis pero kailangan mo akong bayaran, sagot ni Wang Xian, malamig na nakatingin sa kanya. Ay, nahihiya namang tumingin ang binata sa grupo ng mga binata. Shanhi, ang pinakamahusay na magagawa namin ay $40,000. Dapat alam mo rin na, ang grupo ng mga kabataang lalaki sa likuran niya ay walang magawang mga tingin sa kanila habang sila ay nagpatuloy, bakit hindi mo tanungin ang iyong? Hindi ko kaya, umiling agad ang binata. Tiyak na hindi niya maaaring ipaalam sa kanyang pamilya ang tungkol dito. Tumingin siya kay Wang Xian, kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, Kuya, bakit hindi kita tumbasan ng mabigat kong motorsiklo? Panipi. Mabigat na motorsiklo. Tinaas ni Wang Xian ang kanyang kilay at ibinaling ang kanyang paningin sa mukhang mapanghamak na motorsiklo sa gilid. Ang aking heavy-duty na motorsiklo ay custom-made kamakailan at nagkakahalaga ng $1.53 milyon, nag-aatubili na sabi ng binata. Isang heavy-duty na motorsiklo na nagkakahalaga ng $1.53 milyon.
Sumimangot si Wang Xian at nag-alinlangan sa kanyang sinasabi. Maaari mong suriin ito sa opisyal na website. At saka, may records ako ng order ko dito. Inilabas ng binata ang kanyang cellphone at binuksan ang record. Ang heavy-duty na motorsiklo na ito ay isang eksklusibong custom-made na bersyon ng Electra Glide. Ang kabuuang halaga nito ay $1.53 milyon. Kahit $1.53 million, hindi pa rin sapat. Bukod dito, ito ay isang second-hand heavy-duty na motorsiklo. Sarcastic na sinabi ni Wang Xian, kung kukunin lang natin ang halaga ng 6 na Red Cap Brown Oranda, ang halaga ay hindi bababa sa $2.20 minus $2.30 milyon. Napahiya ang binata sa sinabi ni Wang Xian. Naglakad siya papunta sa maliit na trunk ng Harley heavy-duty na motorsiklo at kinuha ang isang kahon. Isasama ko itong pares ng sapatos. Binuksan ng binata ang kahon at ipinakita ang isang pares ng sapatos. Nike mag Back to the Future 2. May limitadong 81 pares lang sa buong mundo at ang bawat pares ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $70,000. Bahagyang nabigla si Wang Xian habang hindi makapaniwalang tumingin sa pares ng sapatos na ito. Binili ni Shanhi ang mga sapatos na ito para ipakita sa iba. Ngayon, hindi napigilan ng iba pang mga binata ang pagkibot ng kanilang mga bibig. Ang aksidenteng ito lamang ang nagtulak sa kanya pabalik sa panahon bago siya naging malaya. Kumunat ang noo ni Wang Xian. Gaano man kahusay ang isang $1.50 milyon na heavy-duty na motorsiklo o isang $700,000 na pares ng sapatos, hindi ito kasing husay ng pera. Maaari mong ibenta ang mabibigat na motorsiklo at hindi magkakaroon ng kakulangan ng mga mamimili para sa pares ng sapatos na ito. Walang ganang sabi ng binata. Kung gusto mo ng pera, wala ako. Bukod dito, ang iyong gold piece ay nagkakahalaga ng $2 milyong tulad ng halaga ng aking mga bagay na pinagsama-sama. Sige. Tumango si Wang Xian, ngunit halatang hindi siya masyadong nasisiyahan, Kabanata Siyam. Ang dam na motorsiklo at ang sapatos. Tagasalin, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Mangyaring ipagpatuloy ang pagbabasa sa Beta Ops DEL, SOM. Itong sirang motorsiklo at sapatos. Lumabas si Wang Xian mula sa administrative office ng sasakyan na may madilim na ekspresyon habang nakatingin sa Harley motorcycle at sa pares ng sapatos. Ang binata ay kumikilos na parang isang hamak. Siya rin ay kumuha ng $2 milyong na halaga ng mga kalakal bilang kabayaran dahil ang gold piece ay nagkakahalaga ng higit sa 2 milyon. Isang Harley na motorsiklo at isang pares ng sapatos ang bumubuo sa kabuuan. Ngunit may isang magandang bagay. Sa paghusga sa mga reaksyon mula sa Flowers and Birds Market, dapat kong ibenta ang lahat ng aking gold piece. Bulong ni Wang Xian. Nagsimulang dumami ang mga tao nang malaman ng mga tao sa kanilang paligid ang tungkol sa Red Cap Brown Orandas na nadurog sa ilalim ng mga gulong. Sa oras na iyon, may nagpahayag ng interes na bilhin ang mga ito, ngunit natakot siya na ang natitirang isda ay magkaroon ng implikasyon pagkatapos ng aksidente. Kaya naman, hindi siya nang ahas na kumpletuhin ang pagbili. Kasunod nito, sinundan ni Wang Xian ang binata sa opisina ng administratibo ng sasakyan upang ilipat ang pagmamayari ng Harley motorcycle. Kasabay nito, nakuha sa kanya ng binata ang isang heavy-duty na lisensya ng motorsiklo sa pamamagitan ng ilang mga kurbatang. Itong motorsiklo. Tumingin si Wang Xian saglit bago siya sumakay dito. Marunong siyang sumakay ng motorsiklo pero masyadong high class para sa kanya ang motorsiklong ito. Ini-start ni Wang Xian ang makina at bumalik sa paaralan ng buong pag-iingat. Ito ay masyadong mabilis. Dahan-dahang pinindot ni Wang Xian ang accelerator at mabilis na humarurot palabas ang motorsiklo. Ngayon pa lang, sinubukan niyang alamin pa ang Harley motorcycle na ito. Sa pangkalahatan, halos 200,000 ang halaga ng karamihan sa mga mabibigat na motorsiklo. Ang isa sa kanilang mga natatanging tampok ay ang kakayahang mabago at custom-made. Posible ang isang custom-made na Harley na nagkakahalaga ng $1.5 milyong. Ang pinaka-natatanging tampok para sa mga motorsiklo ng Harley ay ang mga ito ay kulot sobrang marangya. Ang sino mang lalaki na sumakay sa isa ay puno ng karisma. Bukod pa rito, lumabas ang mga Harley motorcycle sa maraming blockbuster na pelikula sa US. Nararamdaman ni Wang Xian ang kakaibang mga tingin mula sa pedestrian nang sumakay siya ng bisikleta sa kalye. Sus, malayo pa sa sports car ang Harley motorcycle na ito. Reklamo ni Wang Xian sa sarili. Pagkatapos ng lahat, ang mga sports car ay maaaring kumilos bilang mga kalasag para sa mga driver at pasahero samantalang ang mga mabibigat na motorsiklo ay gumagana sa kabaligtaran. Kung siya ay itatapon mula sa bisikleta, siya ay magtamo ng malubhang pinsala. Para sa isang first timer sa pagsakay sa naturang heavy-duty na motorsiklo, si Wang Xian ay dahan-daang nakasakay dito habang pinahahalagahan niya ang kanyang buhay. Gayunpaman, siya ay nasa isang magaan na kalooban ngayon dahil siya ay nakahanap ng isang paraan upang kumita ng pera. Shanhi, binigay mo sa batang iyon ang iyong paboritong sasakyan na kabibili mo lang at ang iyong makikinang na sapatos. There goes almost everything you've been saving up for when you were studying overseas, sabi ng isang juvenile kay Shanhi, na may malungkot na hitsura sa kanyang mukha sa pasukan ng administrative office ng sasakyan. Ano pa bang magagawa ko? Malungkot na sagot ng binata, si Shanhi. Totoo naman, nakaawang tumingin sa kanya ang iba pang mga juvenile. Kilala ang pamilya ni Shanhi na mahigpit sa kanilang disiplina. Hindi kayang tiisin ng kanyang ama ang anumang pagkakamali. Noon, nagkaroon ng problema si Shanhi at pinalayas siya ng kanyang ama sa bansa sa loob ng 3 taon. Sa wakas, nakabalik din siya. Kapag nagkaproblema na naman siya, itataboy na naman siya. Dapat kong tawagan ang aking kapatid na babae at hilingin sa kanya na pumunta at hindi na niya kailangang magtrabaho ng part-time. Matapos ay parada ni Wang Xian ang kanyang bisikleta sa likod ng dormitoryo, masayang ibinalik niya ang kanyang sapatos sa kanyang silid. Sa kakayahang kumita, hindi na kailangan pang magtrabaho ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Pumasok si Wang Xian sa kanyang silid at inihagis ang pares ng sapatos sa kanyang kama. Nilabas niya ang phone niya at tinawagan ang nakababatang kapatid. Xiaoyu, kuya, anong meron? Tinuturuan ko si Nanan. Ang boses ni Xiaoyu ay nanggaling sa telepono. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Hindi mo na kailangang magtrabaho ng part-time. Halika sa akin. May kinikita akong pera na sapat para sa aming mga gastusin sa pamumuhay. Humalaklak si Wang Xian habang nagsasalita. Hindi pwede, kuya. Ibinigay lang sa akin ng mga magulang ni Nanan ang aking sahod ng maaga ngayon. Bukod dito, ang pagtuturo kay Nanan ay isang nakaka-relax na gawain. Bukod pa riyan, may plano kami ni Xiaomi na pumunta sa Rivertown ng magkasama. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Xiaoyu, ay patuloy na nagsasalita sa telepono. Bahagyang itinaas ni Wang Xian ang kanyang kilay. Si Xiaomi ang matalik na kaibigan ni Xiaoyu, at si Xiaoyu ay nananatili sa lugar ni Xiaomi ngayon.
Pareho silang naka-enroll sa University of Rivertown. Sige, padadalhan kita ng pera para hindi mo kailangang maging matipid. Bibigyan kita ng sorpresa pagdating mo sa paaralan, sabi ni Wang Xian pagkatapos magmuni-muni. Kuya, hindi mo na kailangan. May dala pa akong $5,000. Hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na gamitin ang sa iyo. Sige, kailangan kong magpaliwanag ng tanong kay Nanan ngayon. Gawin. Panipi. Ang babaeng ito, umiling si Wang Xian at tumawa, kapag nandito ka, maghahanda ako ng magandang regalo para sa iyo. Tumawa si Wang Xian habang nagdedesisyon. Kung hindi dahil sa binatang iyon, maaaring kumita pa ako ng 2 milyon. 2 milyon. Ang ningning ay kumislap sa mga mata ni Wang Xian habang naiisip niya. Nagpa siya siyang magbenta muli ng ilang red cup brown orando bukas. Sa karamihan, maaari ko na lamang ibenta ang isda bukas. Kung hindi, mararamdaman ng isang tao ang isang bagay na mali kung ito ay nagiging masyadong madalas. Iniisip ni Wang Xian na ayos lang kung gagawin niya ito ng 1 beses o 2 beses. Gayunpaman, tiyak na makakaakit siya ng hindi gustong atensyon kung magpapatuloy ito. Malalagay siya sa gulo kapag naakit niya ang atensyon ng ilang manloloko. Si Wang Xian ay isang maselang tao pa rin. Magpatuloy sa paglilinang. Pinag-cross ni Wang Xian ang kanyang mga paa sa kanyang kama at nagsimulang magsanay ng kanyang Divine Dragon Transformation. Maaari siyang kumita ng ilang milyong dolyar sa isang dosenang puntos lamang ng Dragon Energy. Dahil sa Divine Dragon Transformation at sa kakayahang maging isang Divine Dragon, si Wang Xian ay puno ng kumpiyansa para sa kanyang kinabukasan. Sa hinaharap, hindi niya kailangang mag-alala kahit na para sa isang maliit na halaga ng pera at maaari niyang ituloy ang isang mas mahusay na buhay. Lumipas ang isa pang gabi ng pagtatanim. Pagkagising niya, binasa niya ang profile niya. Pangalan: Wang Xian. Lahi: tao, kakayahang mag-transform sa isang dragon. Antas: 1. Enerhiya ng dragon: 47,000. Superpower: mangibabaw sa mga hayop sa dagat, kakayahang mamuno sa anumang mga hayop sa dagat na mas mababa kaysa sa iyong sariling antas. Ubusin ang anumang anyo ng pamumuhay para sa pagkuha ng enerhiya ng dragon. Sining ng paglilinang. Divine Dragon Transformation. Higit sa 40 puntos ng Dragon Energy. Pakiramdam ko lumalakas ang lakas ko. Naramdaman ni Wang Xian ang pagbabago sa kanyang katawan at ngumiti. Dahil sa nakaraan, ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay maaaring manalo sa laban sa 7 o 8 sa kanyang sarili. Pupunta muna ako at kukuha ng gold pies. Nag-iisip si Wang Xian at tumingin sa pares ng sapatos sa kama. Mas mabuting maghanap ako ng oras para ibenta ito. Ang isang $700,000 na pares ng sapatos ay masyadong. Pagkalabas niya ng dormitoryo, tumayo siya sa harap ng Harley motorcycle na may hawak na susi. Bahagyang gumuhit ang sulok ng labi. Ang bike na ito ay kahanga-hanga. Kung sasakay ako dito pagkatapos magbukas muli ng paaralan, ito ay magiging sobrang cool. Ngumisi si Wang Xian habang nakasakay sa bike at patungo sa lumang kalye. Kukuha muna ako ng almusal. Pumasok siya sa isang disenteng tindahan ng almusal at pumunta sa parehong tindahan ng aquarium pagkatapos ng kanyang almusal. Kukuha ako ng 3 gold pies at isang arwana. Naisip ni Wang Xian na i-upgrade ang isang arwana sa isang premium na arwana para kumita ng kanyang huling kapalaran. Ang arwana ay nagkakahalaga ng $3,000 habang ang gold pies ay $50 lamang. Bumalik si Wang Xian sa kanyang dormitoryo para i-upgrade ang 4 na ornamental fish na kabibili lang niya. Premium Chili Red Arwana. Hindi mawawala sa akin ang Chili Red Arwana na nabili ng 3 milyon online. Panipi. Tiningnan ni Wang Xian ang Chili Red Arwana sa fish tank na may ningning sa kanyang mga mata. Ang matingkad na redfish ay nagbibigay ng isang magandang ningning. Kung kaya niyang ibenta ang isda na ito, hindi na niya pipilitin ang kanyang utak para sa pera at makakapag-concentrate sa paglilinang ng kanyang Dragon Energy. Upang siya ay maging ang Divine Dragon na maaaring gumala sa universo.